Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kasabihang brittle foundations make fragile legacies ay bagay sa mga proyektong ginawa ng padaskul-daskul, lalo na yung mga flood control project na agad nasisira pag dumaan ang bagyo. Pero angkop din ito sa mga taong yumaman sa hindi tiyak o kaduda-dudang paraan. Kamakailan, naging usap-usapan ang ilang personalidad na di umano'y mabilis ang pagyaman pero questionable kung paano ito nakuha. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal ngayon ay si Sara Diskaya. Dati, kilala lang siya sa business circles bilang may-ari ng ilang construction companies na kadalasang nakakakuha ng flood control projects mula sa gobyerno. Pero noong Setyembre 2024, bigla siyang naging sentro ng atensyon nang lumabas sa isang YouTube vlog ang garahe nila. Puno ng halos 40 luxury cars na may halagang aabot sa 405 million pesos. Sa halip na maging simpleng feature lang sa lifestyle content, naging mitya ito ng matinding tanong. Saan galing ang perang yan at bakit parang konektado sa mga proyekto ng gobyerno? Dahil dito, pinatawag si Sara sa Senado para humarap sa investigasyon noong 1 ng Setyembre 2025. Ang tunay niyang pangalan ay si Zara Rowena Cruz Diskaya pero mas kilala siya bilang Sara o Ate Sara. Ipinanganak siya noong 9 ng Nobyembre 1976 sa London kaya British citizen siya. Iba-ibang kwento tungkol sa pamilya niya. May nagsasabing chambermaid ang nanay niya at waiter naman ang tatay. Pero sa Senado, sinabi niya, kontraktor po dati ang tatay ko sa LGU. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Nag-aral siya sa London, tapos bumalik sa Pilipinas para mag-college. Una sa La Consolacion College tapos lumipat sa Pasig Catholic College kung saan siya nagtapos ng Business Administration. Nagsimula siya sa minimum wage jobs, dental receptionist, nurse assistant, ESL teacher at iba pa. Marami siyang pinasukang trabaho bago siya pumasok sa construction industry. Ayon kay Sara, nakita lang daw nila sa online portal ng government bidding na pwedeng sumali kaya sumubok sila. Sabi niya, qualified naman daw sila kaya nanalo sa mga bid. Kalaunan, napag-alaman na Shyam ang kumpanyang hawak o konektado sa kanila. May mga pagkakataong sabay-sabay pang sumasali ang mga kumpanyang ito sa bidding kahit magkakamag-anak ang may-ari. Kaya tinanong ng mga senador kung hindi ba ito conflict of interest pero gate ni Sara, legal naman daw ito. Noong 2025, tumakbo si Sara bilang alkalde ng Pasig City. Nakakagulat dahil ito raw ang una niyang boto sa buong buhay niya. Kakarehistro lang daw niya. Sa kampanya, ipinangako niya ang mga proyektong tulad ng modernong ospital, university building, murang pabahay, smart traffic system, flood control improvements at digital services at wifi para sa buong lungsod. Pero maraming nagsabing baka tumakbo siya para mabawi ang ginastos sa kampanya sa pamamagitan ng mga kontrata. Ang sagot niya, pag nagbigay ba ng regalo, binabawi mo. Hindi naman ako sakim. Binigyan ako ng Diyos ng magandang kalusugan. Ayos na ako doon. Nakilala niya ang asawa na si Carly Diskaya sa Pasig Catholic College. Ayon sa kanila, dati silang walang-wala at tinulungan lang ng tiyuhin ng nanay ni Sara na si dating Mayor Vicente Eusebio. Pero sa ibang interview, itinanggi ni Sara na may koneksyon siya sa pamilyang Eusebio. May 4 silang anak at ang panganay ay nag-aaral sa Mapua University. Noong Setyembre 2024, lumabas ang vlog ni Julius Babaw na pinakita ang garahe nila. May Rolls Royce, Bentley, Cadillac Escalade at iba pa. Ikinuwento ni Sara ang mga personal na dahilan ng bawat pagbili, kulay, table o kahit umbrella holder lang. Ang vlog na ito ang nagpasiklam ng matinding batikos online, lalo na't habang lumulubog sa baha ang mga barangay. Ang Diskaya couple ay may luxury cars na pang showroom. Umabot sa pambihirang bilang ang koleksyon ng luxury cars ng mag-asawang ito. Sa panayam nila kay Julius Babaw, ipinakita ng mag-asawa ang ilan sa kanilang mamahaling sasakyan at nakaimbak sa isang malaking warehouse, kasama ang iba pang mga simbolo ng kanilang karangyaan. Ayon mismo sa kanila, may 28 sasakyan silang pag-aari. Ngunit batay sa mga dokumento mula sa Land Transportation Office o LTO, posible raw na umabot ito sa halos 40 luxury cars. Ang mga ito ay hindi basta-bastang sasakyan. Karamihan ay mula sa mga sikat at mahal na brand tulad ng Rolls-Royce, Maybach,
Bentley, Mercedes-Benz G-Class, G-Wagon, Cadillac Escalade, Range Rover, BMW, Jaguar at Land Rover. Umaabot lang naman ng mula 5 milyong piso hanggang 20 milyong piso ang bawat isa. Dahil sa lawak ng kanilang koleksyon, nagsagawa ng investigasyon ng Bureau of Customs. Noong unang bahagi ng Setyembre 2025, sinalakay ng mga otoridad ang isang compound ng Diskaya family. Doon na-recover ang 12 luxury vehicles na pinaniniwalaang hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-angkat o kulang sa buwis. Pagkatapos ng unang operasyon, voluntaryo namang sinuko ng pamilya ang karagtagang 16 na sasakyan. Ibig sabihin, may kabuuang 28 luxury vehicles na ngayon ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. Dahil dito, lumabas ang mas mabibigat na tanong, paano nila naipundar ang mga mamahaling sasakyan na ito? Legal ba ang pag-import ng mga ito? Nabayaran ba ang tamang buwis? Ayon sa Customs, 8 sasakyan sa mga nakuha sa compound ay walang import records. Ibig sabihin, posibleng hindi idineklara ng maayos o pumasok sa bansa ng ilegal. Iniimbestigahan na rin sila ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng kanilang income at tax records. Maraming netizens ang nadismaya at nagalit. Para sa marami, ang ganitong uri ng luho ay hindi akma sa isang bansa kung saan milyon-milyon ang naghihirap. Lalo pang lumala ang opinyon ng publiko nang lumabas ang issue ng posibleng overpricing at under-the-table deals sa mga proyekto ng gobyerno na kinasangkutan ng mag-asawa. Sa pagdinig noong 1 ng Setyembre, tinanong si Sarah kung totoo bang galing sa DPWH contracts ang unang bilyon nila. Gate niya, hindi raw totoo yun. Sabi niya, 23 taon na silang nasa construction industry at dapat lang na kumita sila ng maayos sa loob ng ganong kahabang panahon. Ayon kay Sarah, nagsimula silang sumali sa DPWH bidding noong 2012 pero 2016 sila unang nakakuha ng flood control project. Tinanong din siya kung totoo bang ghost projects lang ang pinapanalunan nila. Ibig sabihin, peke o hindi naman totoong ginawa, mari niya itong itinanggi. Inamin niya na mahigit 400 projects ang sinalihan ng Alpha and Omega noong 2022 at 71 ang kanilang napanalunan. Kahit sinasabi niyang wala na sila sa ibang kumpanya, nakita pa rin aktibo ang pangalan ng mga kamag-anak nila sa management at si Carly ay may iba't ibang business cards mula sa iba't ibang kumpanya. Umabot na rin sa mahigit 1 milyong views ang panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang kontraktor na sina Sarah at Carly Diskaya. Gayunpaman, nagsimula lamang itong magkaroon ng malawak na atensyon matapos ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto noong Agosto 21, 2025. Mula sa mahigit 300,000 views, pumalo na sa halos 1.4 million views ang nasabing panayam sa YouTube channel na Unplug ni Julius Babaw at patuloy pa itong tumataas. Nagimit siya ng interes ng publiko ang lantad na pagpapakita ng mag-asawa na kanilang marangyang pamumuhay, kabilang ng mga mamahaling sasakyan, matapos silang makakuha ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi tulad ni Corina Sanchez na binura ang katulad na panayam, pinili ni Babaw na panatilihin ang video. Sa kabila ng pagkakapatay ng comment section, nadagdagan pa ang kita ng video dahil sa pagdami ng ads. Itinuturing na itong higit pa sa isang simpleng lifestyle interview. Isa na itong dokumentaryo, batay sa mga pahayag at ipinakitang karangyaan ni Sarah at Carly Diskaya. Ngunit umani rin ito ng batikos, lalo na mula sa mga professional gaya ng mga inhinyero dahil sa ilang pahayag ng mag-asawa. Sa panayam, sinabi ni Carly na mas magaling pa umano ang mga foreman kaysa sa mga engineer pagdating sa aktual na trabaho sa construction sites. Ikinuwento niyang nagsimula siya sa pagbabantay ng site sa kumpanya ng kanyang biyenan at natutunan niya ang trabaho mula sa mga foreman. Aniya, minsan nga sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa sa mga engineer. Ang mga engineer magaling lang sa libro, pero ang mga foreman kahit hindi magbasa ng plano, naiintindihan agad ang gagawin. Noong Agosto 19, 2025, ipinatawag ng Senado ang mag-asawa upang magpaliwanag sa issue ng flood control projects. Hindi sila dumalo, dahilan upang ipalabas ng Senado ang sabpina. Hindi lang ang kanilang pahayag ang pinuna ng publiko, maging ang paborito nilang brand ng t-shirt na Lacoste na may alligator logo ay binigyang kahulugan ng mga netizens. Ipinakita rin sa panayam ang mamahaling koleksyon ni Carly ng Buddha statues at jade artworks mula sa China na nagkakahalaga na hanggang 7 million pesos kada isa. Ayon kay Carly, ang mga ito ay nagbibigay sa kanila ng swerte, kayamanan at kapayapaan ng isip. Aniya, kapag nakakakita ka ng ganyan, parang relax ang pakiramdam mo. Parang may inner peace at relaxation. Ngunit dahil sa kinahaharap nila mga kontrobersiya, masusubok ngayon kung tunay ngang nagbibigay ng kapayapaan ng kanyang mga koleksyon.